Araw-araw, bago pa tuluyang sumikat ang araw, makikita na si Daniel na nakaupo sa isang sulok malapit sa entrance ng pampublikong ospital sa Maynila. Manipis ang suot niyang kupas na jacket at may dala siyang lumang backpack na tila ilang taon nang hindi napapalitan. Hindi siya namamalimos ng malakas, hindi siya nangungulit. Tahimik lang siyang nakaupo, pinagmamasdan ng mga taong papasok at palabas ng ospital. Kilalang kilala na siya ng mga guard doon. Ayun na naman si Daniel, madalas sabihin ng isa habang nagkakape. Pero hindi nila siya itinuturing na istorbo. Sa katunayan, minsan pa nga ay tinatawag nila siya para tumulong magbuhat ng kahon ng gamot o kaya ay magtulak ng wheelchair kapag kulang ang mga utility staff. Kapalit nito ay ilang baryang kusang ibinibigay o kaya ay tirang pagkain mula sa karinderya sa gilid ng ospital. May kakaiba kay Daniel. Kahit pulubi ang tingin sa kanya ng karamihan, hindi magulo ang buhok niya. Hindi bastos ang pananalita. Kapag may umiiyak na kamag-anak ng pasyente, marahan siyang lalapit at mag-aabot ng tubig. Kapag may batang natatakot magpabakuna, kinakausap niya ito ng may lambing at pagpapatawa. Parang may natural siyang kakayahang magpakalma ng tao. Isang hapon, dumating ang isang pamilya na halatang galing probinsya. May bitbit silang maliit na bag at isang batang babae na halos hindi na makalakad sa panghihina. Namumutla ang bata at hirap huminga. Halos buhat na siya ng kanyang ama papasok ng emergency room habang ang ina naman ay umiiyak at paulit-ulit na nagsasabing, "Anak, kapit lang ha, malapit na tayo." Napatayo si Daniel sa kinauupuan niya. Sinundan ng tingin ng pamilya hanggang sa loob. Hindi siya basta nakialam pero hindi rin siya umalis. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang usapan ng doktor at ng mga magulang sa hallway. Kailangan daw ng agarang operasyon sa puso ang bata. May congenital defect na matagal na palang hindi natutuklasan. Mas lalong naging kritikal ang kondisyon dahil sa kakulangan ng regular na check-up. "Dok, magkano po ba ang kailangan?" Nanginginig na tanong ng ama. May mahinang sagot ang doktor tungkol sa gastusin, sa blood donor at sa mga test na kailangang ulitin para makasigurado sa eksaktong procedure. Narinig din ni Daniel ang isang salitang tila tumimo sa kanya, complication. May posibilidad daw na may hindi pa nakikitang komplikasyon base sa unang resulta ng test. Tahimik na nakaupo si Daniel sa isang bangko sa gilid pero ang mga mata niya ay nakatutukod sa medical chart na hawak ng nurse. Hindi siya basta nakatingin lang, para siyang nagbabasa, nag-aanalisa. Bahagya siyang napailing, tila may napansin. Lumipas ang ilang oras. Nakita niya ang ina ng bata na lumabas sandali upang tumawag sa kamag-anak. Namumugto ang mga mata nito. Hindi na napigilan ni Daniel ang sarili. Lumapit siya at inabot ang bote ng tubig na hawak niya. "Ma'am, inom po muna kayo. Kailangan po kayong malakas para sa anak ninyo," mahinang niyang sabi. Nagulat ang babae pero tinanggap ang tubig. "Salamat iho," mahina nitong tugon. "Anong sabi ng doktor?" Mahingat na tanong ni Daniel. "Operahan daw agad pero may hinihintay pa silang resulta. Baka may komplikasyon pa raw," sagot ng ina habang pinupunasan ng luha. Bahagyang napakunot ng noo ni Daniel. May sinabi ba silang tungkol sa structure ng left ventricle? Napatingin sa kanya ang babae, tila nagtataka kung bakit alam niya ang ganoong termino. "Ewan ko iho, hindi ko na masyadong naintindihan. Basta sabi nila may kakaiba raw sa result." Hindi na nagsalita si Daniel pero sa loob niya ay may bumabalik na alaala. Mga lecture sa classroom, mga diagram ng puso, mga gabing halos hindi siya matulog sa kakaaral. Muli niyang tinitigan ang pintuan ng operating room, parang may gusto siyang gawin ngunit pinipigilan niya ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isa sa mga batang doktor habang kausap ang head surgeon. "Sir, mukhang straightforward case naman po base sa initial echo," sabi ng batang doktor. "Sigurado ka? May kunting irregularity akong napansin." Napakuwam ang kamay ni Daniel. Mula sa kinatatayuan niya, malinaw niyang naririnig ang usapan. Hindi siya basta nakikiusyoso, para siyang may obligasyong magsalita pero alam niyang sino ba naman siya para makialam, isang pulubi lang sa paningin ng lahat. Habang papalapit ang oras ng operasyon, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Daniel. Tinitigan niya ang lumang backpack sa tabi niya. Sa loob nito ay may ilang lumang notebook na hindi niya kailanman itinapon. Mga pahina ng notes, mga sketch ng anatomy, mga formulas at case studies.
Hindi niya kayang iwan ng bahaging iyon ng sarili niya. Napatingin muli siya sa pintuan ng operating room. Sa kabila nito ay isang batang nakikilaban para mabuhay. At sa isip niya, may isang detalye na hindi dapat baliwalain. Isang maliit ngunit mahalagang posibilidad na maaaring nagbago ng takbo ng operasyon. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya kumikilos pero malinaw sa mga mata niya ang determinasyon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang baka hindi aksidente ang araw-araw niyang pananatili sa ospital na iyon. Parang may dahilan kung bakit nandoon siya sa sandaling iyon. Sa labas, patuloy ang daloy ng mga tao. May mga umiiyak, may mga nagmamadaling pumasok, may mga tahimik na nagdarasal. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang binatang pulubi ang nakaupo, tahimik ngulit may dalang kaalaman na maaaring magligtas ng buhay. At sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting nabubuo ang lakas ng loob na maaaring magbago ng hindi lang kapalaran ng isang bata, kundi pati ng sarili niyang buhay. Habang papalapit ang oras ng operasyon, nagsimula ng ilipat ang batang babae papunta sa pre-operative area. Nakasuot na ito ng manipis na hospital gown at tahimik na umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang ama naman ay tila ng lalambot ang tuhod, hindi malaman kung saan titingin. Ang mga nurse ay abala sa paghahanda. Ang mga doktor ay seryosong nag-uusap tungkol sa procedure. Sa labas ng double doors na may nakasulat na authorized personnel only, nakatayo si Daniel. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Sa isip niya ay paulit-ulit na umiikot ang detalye sa medical chart na nasilayan niya kanina. Ang bahagyang inconsistency sa echo result, ang hindi malinaw na measurement sa chamber ng puso. Maliit na bagay para sa iba, pero hindi para sa kanya. Nakita niya ang batang doktor na unang nagsabing straightforward ang kaso. May hawak itong tablet at tila kumpiyansa sa mga nakuhaang datos. Sa likod nito ay ang head surgeon na seryoso ang mukha, pero tila nagmamadali na rin dahil sa urgency ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Daniel at biglang naglakad papunta sa pintuan. "Hoy! Saan ka pupunta?" Sigaw ng guard na nakapansin sa kanya. Pero hindi na siya tumigil. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya inisip kung ano ang sasabihin ng iba. Binuksan niya ang kalahating nakaawang na pinto at pumasok sa loob ng restricted area. Nagulat ang isang nurse at agad siyang hinarang. "Bawal dito! Lumabas ka!" "Sandali lang po." Mariin ngumit mahinahon ng boses ni Daniel. "Kailangan ko lang po makausap ang head surgeon. May mahalaga po akong napansin sa chart ng bata." Lalong nagkagulo ang paligid. May tumawag sa guard. May nurse na nagalit at nagsabing ilabas agad siya. Ngunit hindi umaatras si Daniel. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nakikipag-away. Ang tono niya ay kalmado, ngulit puno ng desperasyon. "Sir," tawag niya sa head surgeon na papalapit na sa operating room. "Pakicheck po ulit ang measurement ng left ventricular outflow tract. May inconsistency po sa echo result kanina. Posible pong may additional obstruction na hindi pa nako-confirm." Napahinto ang surgeon. Sandaling natahimik ang paligid. "Anong sinabi mo?" Malamig, ngulit mausisang tanong nito. "Yung second page po ng report, may discrepancy sa pressure gradient. Kung hindi po maa-address iyon bago ang main procedure, baka magkaroon ng complication habang inooperahan." Tinitigan siya ng surgeon mula ulo hanggang paa. Marumi ang suot niyang sapatos, kupas ang damit, pero malinaw ang paraan ng pagsasalita niya. Hindi ito basta hula lang. May laman ang sinasabi niya. "Paano mo nalaman ang tungkol dyan?" Tanong ng isang doktor sa gilid, halatang may halong duda at inis. "Binasa ko po kanina habang kausap ninyo ang mga magulang. Hindi ko po sinasadyang makialam pero may napansin lang po ako. Kung mali ako, handa po akong umalis ngayon din. Pero kung tama po ang hinala ko, baka makatulong pa bago kayo magsimula." Saglit na nagkatinginan ng mga doktor. May ilang napailing, tila hindi makapaniwala na may pulubing nakikiusap tungkol sa technical details ng operasyon. Ngunit ang head surgeon ay hindi agad sinulita. "Kunin mo ang tablet," utos niya sa batang doktor. "Ipakita mo sa akin ang echo result." Mabilis na inabot ang tablet. Sinimulang balikan ng surgeon ang report. Tahimik ang lahat. Maging si Daniel ay hindi gumalaw. Ilang segundo ang lumipas na tila napakahaba. Biglang napakunot ang noo ng surgeon. "Wait," bulong nito. "May point siya."
Lumapit ang isa pang doktor at sinuri ang screen. Sir, mukhang may slight narrowing nga na hindi malinaw sa unang basa. Bakit hindi ito na-highlight? Medyo seryosong tanong ng surgeon. Akala po namin artifact lang sa image, sagot ng batang doktor. Ngayon ay may halong kaba ang boses. Napabuntong hininga ang surgeon. Kung may obstruction nga rito at hindi natin na-adjust ang procedure, posibleng magkaroon ng sudden pressure issue habang naka-open na ang dibdib. Natahimik ang buong team. Ang batang pasyente ay nasa stretcher, handa na para dalhin sa loob. Delay the operation for 30 minutes, utos ng surgeon. I-run ulit ang focused imaging, siguraduhin natin. May nurse na agad kumilos. Ang batang doktor ay tila hindi makatingin kay Daniel. Ang guard na humabol sa loob ay nakatayo pa rin sa pintuan, hindi alam kung ano ang gagawin. Tumingin ang surgeon kay Daniel. Ikaw, ano ang pangalan mo? Daniel po, sagot niya. Daniel, kung tama ang nakita mo, maaring nailigtas mo ang batang yon sa mas malaking panganib. Hindi agad nakasagot si Daniel. Bahagya siyang yumuko. Gusto ko lang po makatulong. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang resulta ng panibagong imaging. Nakonpirma ang hinala. May additional obstruction nga na kailangang isama sa surgical plan. Good catch! Mahinang sabi ng isa sa mga doktor, tila hindi pa rin makapaniwala. Habang nainaayos ang bagong plano para sa operasyon, tahimik na tumabi si Daniel. Hindi siya nagmalaki. Hindi siya humingi ng pasasalamat, para bang ginawa niya lang ang dapat gawin. Lumapit ang head surgeon kay Daniel bago tuluyang pumasok sa operating room. Hindi ko alam kung sino ka, pero hindi pangkaraniwan ang alam mo. Pagkatapos ng operasyon, kailangan kitang makausap. Tumunggo si Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi na siya tinuturing na istorbo. Nang tuluyang magsara ang pinto ng operating room, naiwan siyang nakatayo sa hallway. Nandoon pa rin ang kaba, pero may kakaibang gaan sa pairamdam niya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Hindi niya alam kung papayagan pa ba siyang manatili sa ospital o itataboy na siya. Pero sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na tama ang ginawa niya. Mas mahalaga ang buhay ng bata kaysa sa hiya o takot na maranasan ng panghuhusga ng iba. Sa labas ng operating room ay tahimik siyang umupo muli sa bangko. Ngulit iba na ang tingin sa kanya ng mga nurse na dumadaan. May pag-uusisa, may galang, at may tanong na nabihihintay ng sagot. At sa loob ng operating room, isinasagawa ang mas maingat na operasyon. Isang operasyon na maaaring nagbago ang takbo dahil sa lakas ng loob ng isang binata na minsang itinuturing lamang na pulubing sa labas ng ospital. Halos 4 na oras ang lumipas bago muling bumukas ang pinto ng operating room. Tumayo agad ang mga magulang ng bata. Namumugto ang kanilang mga mata sa kakaiyak at kakadasal. Maging si Daniel ay napahinto sa paglalakad sa gilid ng hallway at napatingin sa surgeon na unang lumabas, suot pa rin ang kanyang surgical cap at mask na ngayon ay ibinaba na sa leeg. Successful ang operasyon, mahinahong sabi ng surgeon. Na-address namin ang obstruction. Mabuti na lang at nakita iyon bago kami magsimula. Halos manghina sa tuwa ang mga magulang. Napaupo ang ina habang umiiyak, paulit-ulit na nagpapasalamat. Ang ama ay hindi na makapagsalita at mariing nakipagkamay sa doktor. Habang abala ang pamilya sa pagyakap sa isa't isa, hinanap ng surgeon ng isang pamilyar na mukha sa gilid. Nakita niya si Daniel na tahimik lang, tila handang umalis anumang oras. Daniel, tawag niya. Napalingon ng binata at agad na lumapit. Hindi siya nagmamadali, hindi rin mayabang ang kilos. Sumama ka sa akin, sabi ng surgeon. Dinala siya nito sa maliit na opisina sa loob ng surgical wing. Tahimik ang paligid, may amoy ng disinfectant at papel na bagong print. Umupo ang surgeon sa harap ng mesa at itinuro ang silya sa tapat. Umupo ka, utos nito. Hindi na malamig ang tono, kundi mas seryoso at mausisa. Sandaling nag-atubili si Daniel, ngunit naupo rin. Hawak niya ang lumang backpack sa kanyang kandungan, parang handang umalis anumang oras kung palalayasin siya. Tama ang sinabi mo kanina, panimula ng surgeon. Kung hindi namin sinuri ulit, malaki ang posibilidad na nagkaroon ng komplikasyon habang nasa kalagitnaan na ng procedure. Hindi basta-basta napapansin ang ganong detalye. Tahimik si Daniel. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang papuri. Saan ka nag-aral? Diretso ang tanong ng surgeon.
Napayuko ng bahagya si Daniel bago sumagot. Dati po akong medical student. Napatigil ang surgeon. Dati? Opo, third year na po ako nun. Naramdaman ng surgeon na may mas malalim na kwento sa likod ng simpleng sagot. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Daniel, parang matagal niyang hindi binubuksan ng bahaging iyon ng kanyang buhay. Naaksidente po ang mga magulang ko, 3 taon na ang nakalipas. Pareho silang na ospital, halos sabay silang na-confine. Wala po kaming ibang kamag-anak na kayang tumulong. Lahat ng ipon namin, pati yung para sana sa tuition ko, napunta sa bills. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Pero hindi ko po kayang kalimutan ang pangarap ko. Mahinang dagdag ni Daniel. Kaya kahit nasa lansangan ako, hindi ko tinapon ang mga notes ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang backpack at inilabas ang isang makapal ngunit luma ng notebook. May mga sulat kamay na diagram ng puso, mga formula, mga case study na may highlight pa. May ilang pahina na kupas na ang tinta pero malinaw na inigatan ito. Sa public library po ako minsang tumatambay kapag may oras. Nakiki-wifi para makapanood ng lecture. May mga libre pong materials online. Minsan nakikinig ako sa mga usapan ng doktor dito, hindi para manghimasok, kundi para matuto pa rin kahit paano. Napailing ang surgeon, hindi sa pagdududa, kundi sa paghanga. Yung kondisyon ng bata kanina, patuloy ni Daniel. May research project po kami dati tungkol sa rare congenital defects. Isa iyon sa pinakapinag-aralan ko. Kaya nang marinig ko ang sinabi ninyo at nakita ko ang report, parang may kulang. Hindi agad nagsalita ang surgeon. Pinagmamasdan niya ang binata sa harap niya. Marumi ang layam ng pantalon, may bahagyang kupas ang balat sa sikat ng araw, pero malinaw ang talino sa mga mata. Bakit ka dito tumatambay sa ospital? Tanong ng surgeon. Pakiramdam ko po kasi dito ako pinakamalapit sa pangarap ko. Tapatan sagot ni Daniel. Kahit hindi ako parte ng sistema, kahit nasa labas lang ako, gusto ko pa ring maramdaman na may koneksyon ako sa mundong yun. May bahagyang pagbigat sa dibdib ng surgeon. Hindi niya inaasahan na ang binatang ilang beses nang pinalayas ng guard sa lobby ay may ganitong kwento. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa mo kanina? Hindi lang basta pagsingit sa operating area, nilagay mo sa alanganin ng sarili mo. Opo, pero mas mahirap pong manahimik kung alam mong may pwedeng mangyari. Muli silang natahimik. Sa labas ng opisina, may naririnig na mga yabag at mahihinang usapan ng staff. Sa loob, parang may tahimik na pag-aamin ng pagkakamali at bagong tingin. Hindi ka dapat nasa lansangan, mahinang sabi ng surgeon. Ang utak at puso mo kailangan sa loob ng ospital, hindi sa labas. Hindi agad tumingin si Daniel. Sanay na siyang makirinig ng pangako na hindi natutupad. Hindi ako basta-basta nagsasalita, sabi ng surgeon. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko hahayaang tumapos ang kwentong ito sa hallway lang. Dahan-dahan nag-angat ang tingin si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may narinig siyang tono na hindi awa, hindi pagmamaliit, kundi paniniwala. Sa sandaling yun, hindi pa niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pa malinaw kung paano babalik ang isang dating medical student mula sa lansangan patungo sa classroom. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang pintuang minsan niyang pinasok ng walang pahintulot ay maaaring maging daan para muli siyang makapasok sa mundong matagal niyang pinapangarap. Kinabukasan, iba ang pakiramdam ng ospital para kay Daniel. Hindi na siya basta anino sa labas ng pintuan. May ilang nurse na nakangiti na kapag napapadaan siya. May isang utility staff na marahang tumapik sa balikat niya at nagsabing, "Ikaw pala yung tumulong kahapon." Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya ngumiti na lang siya at tumango. Sa loob ng opisina ng head surgeon, nagkaroon ng maliit na pagpupulong. Naroon ang ilang senior doctors, isang administrador ng ospital at ang surgeon na unang kausap kay Daniel. Hindi lahat ay sang-ayon sa ideya na bigyan ng pagkakataon ang isang dating pulubi na basta na lang pumasok sa sistema. May ilan na nag-aalala sa reputasyon ng ospital. May ilan na nagtatanong kung totoo ba ang kwento niya.
Ngulit malinaw ang paninindigan ng head surgeon. Ipinaliwanag niya ang nangyari sa operating room, ipinakita niya ang updated imaging result at kung paano nakatulong ang paalala ni Daniel upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Hindi ito tsamba, mariin niyang sabi. May training at kaalaman ng batang yon. Sayang kung hahayaan lang nating mawala. Sa kabilang banda ng ospital, tahimik na nakaupo si Daniel sa parehong bangko kung saan siya madalas tumambay. Sanay siya sa pag-asa na biglang nawawala, kaya hindi niya pinangunahan ang anumang pangako. Sa isip niya, sapat na naligtas ang bata. Ilang oras ang lumipas bago siya tinawag muli sa opisina. Nang pumasok siya, naroon ang surgeon at ang administrador, isang babaeng nasa late 40s na may seryosong mukha, ngulit mahinahong magsalita. Daniel, panimula ng administrador, nakausap namin ang registrar ng universidad kung saan ka nag-aral. Totoo ang records mo, mataas ang grades mo bago ka tumigil. Hindi agad nakasagot si Daniel. Hindi niya inaasahan na aabot sila ng ganung hakbang. May scholarship program ang ospital para sa mga deserving na estudyante. Karaniwan, para ito sa mga may magandang academic standing, ngulit kapos sa buhay. Kailangan lang namin ng kompletong papeles at commitment mo na itutuloy mo ang pag-aaral. Napayuko si Daniel. Sir, ma'am, wala na po akong mga dokumento. Nawawala po karamihan noong nawala ang tirahan namin. Matutulungan ka namin doon. May social service office ang ospital. Maaari kang tulungan sa pagkuha ng bagong IDs at records. Hindi ito madali, pero posible. Tahimik ang silid habang pinoproseso ni Daniel ang lahat ng naririnig niya. Ilang beses na niyang inisip ang pagbabalik sa pag-aaral, pero palaging nauuwi sa realidad na wala siyang pera, wala siyang tirahan, at wala siyang suporta. Bakit po ninyo ako tutulungan? Sa wakas ay naitanong niya. Sandaling nagkatinginan ng surgeon at ang administrador. Dahil nakita namin ang ginagawa mo, sagot ng surgeon. Hindi ka pumasok sa operating room para magpasikat. Pumasok ka dahil may alam ka at may malasakit ka. Hindi lahat ng may diploma ay may ganon. Ilang sandali matapos ang usapan, kumatok sa pintuan ng isang nurse at sinabing naroon ang pamilya ng batang inoperahan. Pinapasok sila. Namumula pa rin ang mga mata ng ina, ngunit may ngiti na ngayon. Ang ama ay may dala pang maliit na supot ng prutas. Lumapit ang magulang kay Daniel. Iho, sabi ng doktor, ikaw daw ang nakapansin sa problema. Nanginginig na sabi ng ina. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na niya natapos ang pangungusap at napaiyak muli. Hindi alam ni Daniel ang gagawin, kaya bahagya siyang yumuko. Wala po yon, ginawa ko lang po ang alam kong tama. Hindi maliit ang ginawa mo, sagot ng ama. Wala kaming maibibigay na kapalit, pero kung may paraan para makatulong sa pag-aaral mo, gagawin namin. Napatigil si Daniel. Hindi niya inaasahan na pati ang pamilyang kapos sa buhay ay handang magbigay. Doon niya mas lalong naramdaman ang bigat at halaga ng pagkakataon na iniaalok sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso. Dinala siya sa social service office, tinulungan siyang kumuha ng bagong birth certificate, mag-apply ng temporary shelter program at ayusin ang academic clearance niya sa dating universidad. Hindi agad maayos ang lahat. May pila, may mga dokumentong kulang, may mga opisina na kailangang balikan. Ngunit sa unang beses matapos ng mahabang panahon, hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa mga iyon. May ilan pa ring staff na nagdududa, may bulunggan sa hallway. Paano kung umasa lang siya? Sigurado ba tayong totoo ang lahat? Ngunit unti-unting natatabunan ng mga bulong ng konkretong ebidensya ng kanyang kakayahan at dedikasyon. Isang hapon, tinawag siya muli ng head surgeon. Kapag naayos na ang lahat, maaari kang mag-observe dito habang hinihintay ang enrollment period, sabi nito. Hindi bilang doktor, hindi pa, pero bilang trainee para hindi maputol ang momentum mo. Napatingin si Daniel sa pintuan ng operating room na isang beses niyang pinasok ng walang pahayag. Ngayon, hindi na iyon simbolo ng paglabag, kundi posibilidad. Habang papalabas siya ng opisina, nadaanan niya ang batang pasyente na ngayon ay nasa recovery room. Nakangiti na ito kahit may mga tubo pa sa katawan. Kumaway ito sa kanya ng mahina. Kumaway rin siya pabalik.
Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang ginawa niyang isang hakbang ng lakas ng loob ay nagbukas ng sunod-sunod na pinto. Hindi pa tapos ang laban, marami pang taon ng pag-aaral, maraming pagsubok ang haharapin, ngunit iba na ang kanyang posisyon. Hindi na siya nakaupo sa bangko bilang tagamasidlang. Unti-unti, inilalapit ng pagkakataon ang mismong lugar kung saan niya gustong magsilbi. At sa ospital na minsang tinuring siyang palaboy lamang, nagsisimula ng magbago ang pananaw ng mga tao, hindi lang tungkol kay Daniel, kundi tungkol sa posibilidad na ang talino at kabutihan ay maaaring matagpuan kahit sa mga taong hindi nabibigyan ng pagkakataon na magpakita. Lumipas ang ilang taon na punong-puno ng pagod, puyat at tahimik na pagsusumikap. Mula sa pansamantalang shelter na tinulungan siyang makuha ng ospital, araw-araw na naglalakad si Daniel papunta sa universidad at diretso pagkatapos ay sa ospital kung saan siya nag-o-observe bilang trainee. Hindi madali ang pagbabalik sa pag-aaral. Mas bata ang karamihan sa kanyang mga kaklase. May ilan na nagtataka kung bakit tila mas seryoso siya kaysa sa iba. May ilan ding hindi alam ang kanyang pinagdaanan. Pero hindi niya kailangan ng atensyon. Ang mahalaga, nakabalik siya. Sa bawat lecture tungkol sa anatomy at surgical techniques, hindi na ito bagong mundo para sa kanya. Parang pagbabalik lang sa isang tahanang pansamantalang iniwan. Mas determinado siya ngayon. Kapag may pagkakataon, nagvo-volunteer siya sa medical missions ng ospital. Kapag may libreng oras, nag-aaral siya sa library, minsan hanggang magsara ito. Hindi na sinayang ang scholarship na ibinigay sa kanya. Hindi rin siya kinalimutan ng pamilya ng batang minsan niyang tinulungan. Paminsan-minsan, bumibisita ang magulang sa ospital para magpa-check up ang anak. Tuwing nakikita nila si Daniel, lagi silang may baong singkling pasasalamat. Hindi man malaki ang maitutulong nila sa gastusin, ang kanilang paniniwala at suporta ay sapat ng lakas para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na matagal na niyang pinangarap. Nakapasa sa licensure exam. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming pagsubok, isinabit niya sa leeg ang kanyang ID bilang lisensyadong doktor. Nang tanggapin siya ng parehong ospital bilang assistant surgeon, sandali siyang napahinto sa harap ng gusali. Naalala niya ang mga umagang nakaupo lang siya sa bangko sa labas, hawak ang lumang backpack at nag-iisip kung may pag-asa pa ba. Sa unang araw niya bilang bahagi na ng surgical team, nakasuot siya ng puting coat na malinis at plansyado. Ngunit sa loob ng kanyang locker, nakatago pa rin ang lumang notebook na minsang naging sandalan niya sa lansanan. Hindi niya iyon itinapon. Paalala iyon ng kanyang pinanggalingan. Tinawag siya ng head surgeon. Ngayon ay mas tumanda na, ngunit hindi nagbago ang paninindigan. "Handa ka na?" Tanong nito bago sila pumasok sa operating room. Tumanggo si Daniel. "Opo, sir." Huminto siya saglit sa harap ng pinto. Ang parehong pintong minsan niyang pinasok ng walang pahintulot, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngayon, siya na ang may pahintulot. Siya na ang may responsibilidad. Sa loob, naghihintay ang isang batang pasyente na kailangang operahan dahil sa komplikasyon sa puso. Habang inaayos ang mga instrumento at inihahanda ang sterile field, napansin niyang nanginginig ng bahagya ang mga kamay ng batang nurse. Lumapit siya rito at marahang nagsalita. "Kaya natin ito. Isa-isa lang." Naramdaman niyang may bagong papel na siyang ginagampanan, hindi lang bilang doktor, kundi bilang taong minsang nangangailangan din ng gabay at paniniwala mula sa iba. Naging maayos ang operasyon. Nang matapos, lumabas siya kasama ang team upang kausapin ang pamilya ng pasyente. Nakita niya sa mga mata ng mga magulang ang parehong takot at pag-asa na minsan niyang nasaksihan taon na ang nakalipas. Maingat niyang ipinaliwanag ang nangyari sa operasyon at ang mga susunod na hakbang sa recovery. Hindi siya nagmadali. Alam niyang sa mga sandaling iyon, bawat salita ay mahalaga. Pagkatapos ng mahabang araw, naglakad siya palabas ng ospital. Ang halip na dumiretso sa dormitoryo, umupo siya sandali sa dating bangko kung saan siya madalas na maghintay. Tahimik ang paligid. Iba na ang suot. Iba na ang tingin ng mga tao. Pero pareho pa rin ang layunin niya. Maya-maya, may lumapit na batang lalaki na halatang palaboy rin. May hawak itong maliit na papel at tila nahihiyang magsalita. "Kuya, pwede po bang magtanong?
Sabi nila doktor ka raw. Ngumiti si Daniel at tumanggo. Oo, ano yon? Gusto ko rin po sanang mag-aral pero wala po kaming pera. Napatingin siya sa bata at para siyang nakakita ng sarili mula sa nakaraan. Hindi niya sinabing madali ang dadaanin nito. Hindi niya ipinangako ang agarang solusyon, ngunit inilabas niya ang calling card ng scholarship office ng ospital at ibinigay iyon sa bata. Hindi ito garantisado, pero may mga taong handang tumulong kung magsisikap ka rin. Huwag mong kalilimutan ang pangarap mo. Habang lumalayo ang bata, ngumiti si Daniel. Naunawaan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pag-angat mula sa kahirapan. Mas mahalaga ang kakayahang ibalik ang tulong sa iba. Sa mga sumunod na taon, aktibo siyang nakilahok sa scholarship program ng ospital. Siya mismo ang nagre-rekomenda ng mga estudyanteng kapos na buhay, ngunit may potensyal. Madalas siyang magbigay ng libreng konsultasyon sa mga pasyente na walang pambayad. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng walang mapuntahan. Isang gabi habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, nadaanan niya ang recovery room kung saang minsang nagpagaling ang batang iniligtas niya noong unang araw ng pagbabago ng kanyang buhay. Ngayon, may ibang pasyente na roon, ibang kwento, ibang laban. Huminto siya sandali at marahang nagsalita sa sarili. Walang maliit na tao pagdating sa pagliligtas ng buhay. Sa katahimikan ng ospital, malinaw ang katotohanang minsang pinatunayan ng isang binatang pulube. Ang talino at malasakit ay hindi nasusukat sa suot na damit o estado sa buhay. At kapag pinagsama ang kaalaman at tapang na magsalita sa tamang oras, maaaring itong magbukas ng pinto hindi lang para sa sarili, kundi para sa marami pang iba.